ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pagkakaibigan ay hindi kailangang magbulag-bulagan. Sapagkat ang tunay na kaibigan ay hindi ka hihilahin pababa kundi aakayin ka sa landas na tama. Ikaw kabarangay, anong klase kang kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Bago ko simulan ang aking kwento, ang ilan sa mga detalye na binanggit ko sa sulat na ito ay binago ko para na rin sa aming privacy. Manuel na lamang ang itawag ninyo sa akin. 34 years old na ako. Noong bata pa kasi ako ay hindi na ako umaasang meron pang patutunguhan ang buhay ko. Sobrang hirap kasi ng buhay namin noon. Siyam kaming magkakapatid at ako ang panlima. Sa murang edad ay natutunan ko na kung hindi ako magbabanat ng buto ay wala akong ipangkakain para sa sarili ko. Papa Dudut, hindi ko masasabing huwara ng mga magulang ko. Hindi maayos ang naging pagpapalaki nila sa amin. Sa katunayan ay hindi namin sila naramdaman sa buong buhay namin dahil naging alipin sila ng ipinagbabawal na gamot. Maaga po kaming namulat sa kaalaman na gumagamit ng droga ang parehong magulang namin. At dahil sa buhay nilang yon ay hindi nila naibigay ang atensyon na nararapat para sa aming magkakapatid. Kung hindi kami kakayod noon para sa sarili namin, ay wala kaming kakainin. Ito pa bayad ko. Huwag mong sabihin yung pantekoko na naman ang pananghalian mo ngayong araw. Ito nga po. Tatabi ko na lang yung isang binigay niyo para mamayang gabi. Pinabayaan na talaga kayo ng mga magulang ninyo. Hindi man lang kayo mahainan ng maayos na pagkain. Sanay na po kami. Kaya nga po bago ako umuwi, binibili ko na agad ng pagkain yung pera ko para tinaunin ni nanay. Kung bakit kasi ayaw magtino ng mga magulang mo? Lulong na nga sa ipinagbabawal na gamot, sige pa rin sa paggawa ng bata. Hindi na nga kayo maalagaan ng maayos, oh. Di bale, mamayang gabi dumaan ka dito. Bibigyan kita ng ulam. Talaga po? Ay, oo. Nahahabag yung loob ko tuwing nakikita kita eh. Tingnan mo naman, oh, butot balat ka na. Malapit ka nang liparin ng hangin niyan. Sige po, babalik po ako dito mamaya. Kung pwede lang sana kitang amponin eh, para may kasama ako dito sa tindahan. Kaso, parehong ma-pride yung mga magulang mo. Ayaw tumanggap ng tulong. Ano meron dun? Ba't nagkakagulong mga tao? Di ko po alam baka may nag-aaway na naman. May sasakyan ng pulis Teka, tama ba yung nakikita ko? Ay, Manuel! Yung tatay mo ba yung nasa loob ng police mobile? Po? Ay! Naku siya nga! Manuel! Yung tatay mo nakaupo doon sa sasakyan? At saka, nanay mo ba yun? Yung pinapusasa ng mga pulis? Sandali lang po, Chang Maring, maiwan ko po muna kayo! Manuel! Nay! Manuel, sandali lang! Nay! Maniwala naman po kayo sa amin, sir! Wala po kaming ginagawang masama! Hindi, sa presinto na lang ako kayo magpaliwanag. Inosente kami, sir! Parang ama niyo na! Magmamangan. Sir! Namin kayo sa akto, kaya sumunod na lang kayo sa amin. May mga anak po ako, sir! Wala Wala po akong silang pake. kasama! Mama naman po kayo sa Ay! amin, sir! Nay, ano po nangyayari? Sir! Ba't po kayo inuhuli ng mga pulis? Anak! Anak! Uy! Humingi ka nga ng tulong! Hindi ako pwedeng makulong! Hindi ka na! Aray! Sandali lang naman na sa Sir, akin tama ako, na! sir! Iniwan niyo po yung nanay ko, nasasaktan na siya! Toy! Ano ba kaya alam dito kung virus?
sama ka namin sa presinto. Ay, teka lang naman. Sir, sige na. Sir! Nay! Huwag na, Manuel. Manuel, halika rito. Huwag ka na makialam dyan. Itiwan niyo ako! Tsang maring! Nay! Nay! Papa Dudut, dahil sa pagkahuli ng mga magulang namin ay mas lalo pang humirap ang pamumuhay namin. Kanya-kanya kaming diskarteng magkakapatid para lamang mabuhay. Hanggang sa unti-unti ay nagkawatak-watak na lamang kami at nagkanya-kanya ng diskarte para mabuhay. Napadpad ako sa iba't ibang lugar para lamang makahanap ng kalakal. Kapag kulang ang kinikita ko sa pangangalakal, para makabili ng pagkain ay nanlilimos ako. Ganon na ang nakagawian ko sa lansangan, Papa Dudut. Minsan ay tinutulog ko na lamang ang pagkagutom ko. Mahirap po ang naging buhay ko sa lansangan, pero ang paghihirap na yon kahit papaano ay nabawasan. Nung isang kaibigan ang nakilala ko, Papa Dudut. Gabi na pala. Di pa ako nakakakain. Tutulog na naman ako, walang laman tiyan ko. Saan kaya ako pwede matulog ngayong gabi? Uy, sakto may karton. Dito na ako matutulog sa ilalim ng overpass. Uy! Sinagsabing kunin mo yan, ha? Ha? Yung mga karton, akin yan eh. Napulot ko to dito sa gilid. Paano naging sa'yo to? Diyan ko tinago yung higaan ko. Bakit? Hindi yan, sa'yo na. Karton lang eh. Sino ka ba? Ano ba ginagawa mo rito? Ha? Di mo ba alam na teritoryo ko tong lugar na to? Bakit? Pag-aari mo tong lugar na to para masabing teritoryo mo to? Boy, bago ka lang ba rito? Ha? Di mo ba ako kilala? Ako ang hari dito. Walang ibang batang pwedeng tumira dito. Ako lang. Yabang nito. Pareho lang naman tayong palaboy ah. Wala tayong pag-aari kaya nga tayo nakatira sa alsada eh. Basta. Akin tong lugar na to. Ako lang ang pwedeng matulog, mangalakal at manlimos dito. Huwag ka mag-alala, alis din ako agad. Makikitulog lang eh. Di ko na kaya maglakad eh. Pagod na ako. Tsaka wala pa akong kinakain simula kaninang umaga eh. Bakit? Taga saan ka ba? Paano ka ba napadpad dito? Di ka pamilyar eh. Ngayon lang kita nakita rito. Di na mahalaga yun. Naghanap lang ako ng pansamantalang matutulugan. O sige. Dito ka na lang matulog kung gusto mo. Kawawa ka naman eh. Pero isang gabi lang ha. Oo nga, isang gabi lang eh. Tsaka maghanap ka ng sarili mong karton na matutulugan mo. Saan ako maghahanap nun? Wala naman ako makitang basurahan dito. Halika, sundan mo ako. May convenience store malapit dito. Sakto, gantong oras sila naglalabas ng basura nila. Tsaka di ka pa nakakakain, di ba? Maraming pagkain dun. Wala akong pambili. Di mo kailangan magbayad, libre yun. Talaga? Basta, sumunod ka lang sa akin. Sige, tara. Saan ba yan? Dito tayo. Walang pangalan mo. Toto. Ako si Manuel. Wala kang pamilya? Nasa mga magulang mo? Mag-isa ka lang? Bakit ba dami mong tanong? Wala. Gusto ko lang malaman yung kwento mo. Wala na akong pamilya. Huh? Bakit? Namatay na sila? Di. Buhay na buhay pa sila. Pero sana nga namatay na lang sila eh. Ba't mo naman sila gustong mamatay? Samahan mo pala eh. Mas masama sila. Di naman nila ako tinuring na kadugo eh. Kung alam mo lang, mas masaol pa sa alagang hayop ang ginawa nila sa akin. Paano mas masaol sa alagang hayop? Kinukulong nila ako. Literal, sa kulungan ako ng aso nakatira. Tuwing may nagagawa kang mali, sa kulungan ng bagsak ko. Pati kami ng aso namin sa pagkain. Minsan nga, yung aso lang yung pinapakain nila eh. Lala pala nila. Ampon lang kasi ko. Dati nila ako maturing na totoong kadugo. Ampun ka lang? Oo. Namatay yung totoong nanay ko kaya inaruga ako ng malayong pinsan nila. Paano ka napadpad dito? Di naglayas ako. Nung nabuksan ko yung kulungan ng aso, kumaripas ako ng takbo. Tapos di na ako bumalik sa bahay namin. Pero kahit naman gustuin ko pang bumalik, di na ako makakabalik dun eh. Bakit naman? Hindi ko alam kung paano eh. Hindi ko naman alam yung address namin. Ah, ganun ba? Kaya simula na naging palaboy-laboy ka na lang. Oo. Tama na nga yung usap-usap na yan. Yung convenience store na sinasabi ko ito.
Saan yung libreng pagkain? Ayun oh, nasa gilid. Ha? Saan? Doon sa may basurahan. Mangalkal ka doon. Mga teenager lamang kami ni Toto nung nagkakilala kami. Veterano na siya pagdating sa buhay sa kalye. Mas matapang pa nga siya kesa sa akin at isa yon sa mga hinangaan ko sa kanya, Papa Dudut. Sa kabila ng kahirapan ay hindi siya basta-basta nagpapatatak sa ibang tao or nagpapatapak sa ibang tao. Katulad ko ay hindi rin nabiyayaan ng maayos na pamilya si Toto kaya mabilis kaming nagkaintindihan. Kaya naman mabilis kaming naging malapit na magkaibigan. At simula noon ay kaming dalawa na lamang ang naging magkasangga sa lansangan. Magaling dumiskarte si Toto, Papa Dudut. Marami akong natututunan sa kanya. Dahil nga sa kanya ay mas naging madali ang buhay ko sa kalye. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil kahit papaano ay nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng isang taong maituturing kong pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahirap ang buhay sa lansangan. Lalo na tuwing tag-ulan. Tinitiis namin ang malamigan at maulanan. Lalo na kapag wala kaming maayos na masilungan. Sa bawat gabi ay ramdam ko ang lamig at gutom at pati na rin ang kawalan ng katiyakan sa aming kinabukasan. Kapag wala kaming nalilimos, napipilitan kami ni Toto na gumawa ng maliliit na krimen. Katulad ng pagnanakaw at pang-i-snatch. Noong una ayokong gawin ang mga bagay na yon pero mas malakas ang sigaw ng kumakalam kong tiyan kesa sa aking konsensya. Kaya naman kalaunan ay natutunan ko rin itong gawin para lamang mabuhay. Ganoon na nga ang naging buhay namin ni Toto sa sumunod na mga taon. Puno ito ng iba't ibang klase ng hirap at pakikibaka sa pang-araw-araw. Natutunan kong maging matatag sa kabila ng lahat. Kami ng aking kaibigan, kahit na ang bawat araw ay puno ng takot at kalungkutan. Pinilit kong magpatuloy. Umaasa na darating din ang panahon na magkakaroon din ako ng pagkakataong ayusin ang aking buhay. Ano pre, kumusta? Gutom na ako, may pera ka ba dyan? Wala nga eh. Gutom na nga rin ako eh, pero kuripat ng mga tao ngayon eh. Hirap humingi. Hirap manlimos. Iso lang binibigay lagi eh. Sus, may pecha ba ngayon? Hindi ko alam eh. Linggo yata. Bakit? Tara, doon tayo sa simbahan. Daming tao doon ngayon. Punta na ako dun. Wala. Madamo tao dun. Ano ba nagsabi manlinimos tayo? Dating gawin tayo. Mga ablot na naman tayo. Eh, ayaw nilang magbigay ng limos eh. Kaya tayo na lang mismo kukuha ng limos sa kanila. Daming tao ngayon. Mahirap tumakbo. Eh, mas madami, mas madali. Mas marami pang pagpipilian. Gusto mo ba makakain o hindi? Yun na nga. Yun. Yun o. Yung alin na nakasuot ng puting bestida. Sigurado ako sa simbahan ng punta nun. Tiga, sundan natin. Uy, uy, uy! Sandali lang! Hintay mo ako! Kapag napapalibutan na siya ng madaming tao, lapitan mo. Hingi ka ng limos sa kanya. Ako bahalang dumiskarte sa kanya. Oo, alam ko na kung anong gagawin. Ilang beses na natin itong ginawa eh. Basta, kulitin mo lang siya ng kulitin ha. Kapag sinay niya sa nakita, batsi na tayo. Yan. Papunta na siya sa maraming tao, manda ka na. Ano na ako sa'yo? Sige. Dito lang ako sa likod mo. Pembarya, te. Wala akong barya. Sino po, kahit piso lang. Wala nga akong barya. Sinato ka na, baho mo. Pangkain lang po, ilang araw na po akong hindi kumakain eh. Ang kulit mo naman eh. Sabi nga wala akong barya. Doon ka na lang sa iba humingi. Wala talaga eh. Sige na, te, iso lang. Wala nga akong... Ay! Teka! Hoy! Ano ginagawa mo? Wallet ko yan na! Ay! Hoy! Hoy! Ibalik ko yan! Ang tanakaw! Tulong! Pinakawalan ko ng dalawang bata! Yes!
Malalagutan na ako ng hiningi. Kanina pa ako tumatakbo eh. Nasaan na yung wallet? Dito, hawak ako. Patingin nga, tingnan mo kung magkano yung laman. Teka lang, kalma ka lang. Ito na, bubuksan ko na. ID. Resibo, ID. 50. Sandaan. Lah, Yun na, nanay ba laman? Ay, anong yun na? 150 lang yung laman ng wallet niya. Oo, tapos tsaka konting barya. Alas naman oh. Kala ko naman makakakain na tayo ng masarap na panangalian eh. Balik na lang tayo ulit. Hanap na lang tayo ng mas mayaman. Oh, sa'yo na yung wallet. Anong gagawin ko rito? Benta mo kung gusto mo. Halika na. Papadudot, pagbalik namin ng simbahan ay nahuli rin kami ng mga tanod. Dahil parehong minor de edad ay hindi pa kami pwedeng makulong noon. Sa halip ay tinurn over kami sa DSWD at nilagay sa isang bahay ampunan. Doon po kami inalagaan kasama ang iba pang mga batang tulad namin ay wala nang nag-aaruga. Kung ikukumpara sa buhay namin sa lansangan, may nagustuhan or mas nagustuhan ko ang naging buhay namin sa ampunan. Doon kasi ay may maayos kaming masisilungan, sapat na pagkain at nabibigyan din kami ng pagkakataong matuto. Ngunit, kabaligtaran naman ito ang nararamdaman ni Toto. Simula raw noong napunta siya sa ampunan ay nawala na raw siya ng kalayaang gawin ng mga gusto niya. Hindi siya makalabas. Sa halip ay araw-araw siyang nabuburyo sa mga gawaing bahay na nakatoka sa bawat isa sa amin. Makalipas nga ang ilang buwang pananatili sa loob ng bahay ampunan, isang bagay ang naisip gawin ni Toto, papadudot. Ready ka pa tapos dyan sa paglilinis ng banyo? Paano matatapos dito eh? Mag-isa lang ako nagkikis-kis ng sahig. Sige, tulungan na kita dyan. Doon kasi ako sa labas na to kang maglinis eh. Ayoko na. Nakakapagod na itong ginagawa natin. Masyado na nila tayong inaalila dito eh. Magtiis na lang muna tayo kaysa naman bumalik tayo sa lansangan. Mas maganda pa nga buhay ko sa kali kaysa dito. Ano yung ibig mong sabihin? Sa labas, hawak ko oras ko. Kaya kong gawin anumang gusto ko. Kahit saan, kahit kailan. Dito, lahat may tamang oras. Lahat kailangan sumusunod sa pinag-uutos. Lahat ng gusto ko, bawal. Eh, wala tayong magagawa. Kailangan natin sumunod eh. Ikaw ba? Di mo ba namimiss yung buhay natin sa labas? Hindi. Puro pasakit lang yung dinanas natin sa lansangan eh. Anong mamimiss ko dun sa ganong klaseng buhay? Huwag mo sabihin, mas gusto mo dito? Oo. Libre tirahan, libre pagkain. Lahat kaya libre. Anong libre? Kapalit ng lahat ng binanggit mo yung pagiging utosan natin dito. Siyempre, kailangan din naman natin pagtrabahuhan yung ibang bagay. E di hindi na libre yun. Basta mas gusto ko rito kaysa sa dati nating buhay. Ako naman ayoko maglinis ng banyo habang buhay. Ano naman gagawin mo ngayon yan? Tatakas ako. Nagawa ko na yun dati. Kaya hindi imposibleng magawa ko ulit yung tumakas. Pag-isipan mo muna yan na mabuti, Toto. Nasa maayos-ayos na buhay na tayo. Huwag ka nang bumalik sa dati. Mas maayos ang buhay ko dati. Bahala ka. Sige na, tapusin na natin to para makapagpahinga na tayo. Pre, Manuel, kumising ka dyan. Uy, kumising ka na. Ayun. Oh, Toto, bakit? Tumangon ka na dyan, alis na tayo. Alis? Anong sinasabi mo? Pagkakataon na nating tumakas, halika na. Ba't tayo tatakas? Ano bakit? Di na ba bagay para sa atin tong lugar na to? Pre, ang ganda na ng buhay natin dito. Ba't pa tayo aalis? Kung ihibang ka na ba? Ano maganda dito? Ginagawa nila tayong utusan. Mas gugustuhin ko na lang mamuhay sa lansangan kaysa manatili dito. Mas gusto mo sa lansangan? Mas gusto mong kumain ng pagkain mula sa basuraan? Ano, gusto mo magnakaw? Pre, tingnan mo to.
Ngayon lang tayo makakahiga ulit sa malambot na kama. Ayaw mo ba nito? Ayoko. Mas gusto ko pa rin yung dati kong buhay. Di ako sasama sa'yo. Ano? Kala ko ba tropa tayo? Yung tropa, hindi nag-iiwanan. Oo, tropa tayo pero hindi naman ako yung mangiiwan eh. Ikaw. Pasensya ka na pero hindi kita masasamahan dito sa ampunan, pre. Hindi ko kaya manatili dito. Pasensya na rin pero hindi rin kita masasamahan sa pagtakas mo. Mas magiging maganda ang buhay ko dito. Di na ba talaga magbabago isip mo? Hindi na. Sige, kung ganun, dito na tayo mag-iwalay. Ang ganun na nga. Inaingat ka sa labas, pre, ha? Ikaw din, mag-iingat ka dito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Papa Dudut, yun na ang huling pagkikita namin ni Toto. Gusto ko man siyang samahan noon, ay mas ginusto kong manatili na lamang sa ampunan dahil sa tingin ko ay mas magiging mabuti ang buhay ko doon. Nanatili po ako doon ng 3 taon at sa loob ng mga taong yon ay sinikap kong ayusin at baguhin ang buhay ko. Sinikap kong matuto sa maraming bagay. Natutunan ko ang kahalagahan ng disiplina, edukasyon at pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Pinili kong sulitin ang pagkakataon sa ampunan para maging handa sa buhay sa labas. Pagtungtong ko ng 18 anyos ay sakalang naibigay sa akin ang kalayaan para ipagpatuloy at abutin ang pangarap na aking inaasam. Hindi madali ang lahat pero masaya po akong nakapagsimula ng bagong yugto sa buhay ko na may direksyon at pag-asa. Sa kabila ng hirap at lungkot na dinanas ko sa lansangan at sa mga unang taon sa ampunan, natutunan kong maging matatag at huwag mawalan ng pangarap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At sa tulungan ng ilang taong nakilala ko sa ampunan, nabigyan ako ng pagkakataong makapasok bilang trabahador sa isang pabrika ng mga sapatos. Nagsimula ako sa pinakamababang posisyon, mga simpleng gawain na may mababang sahod at mahahabang oras ng trabaho. Hindi naging madali ang lahat, pero para sa pangarap ko ay hindi ko ininda ang pagod ng aking katawan. May mga panahong gusto ko nang sumuko pero lagi kong iniisip na ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay. Kaya naman araw-araw ay pinipili kong magtiis at magsumikap. At dahil sa pagiging masipag at tapat ko sa trabaho, unti-unti akong pinagkatiwalaan ng kumpanyang aking pinagtatrabahuhan. Mabibigat man ang mga responsibilidad na ipinataw sa akin noon ay sinikap ko itong gampanan ng maayos para maibigay ko ng buo ang aking makakaya. Makalipas nga ang 10 taon ay hindi ko inaasahang ibibigay nila sa akin ang posisyon bilang operations manager. Isa yung patunay na may bunga ang aking pagtsatsaga. Naku, malas naman kung kailan pagod sa trabaho tsaka pa nangyari to sa akin. Oh. Buti na lang di pa ako nakakaalis dito sa pabrika. Pre, may problema ba? Naplatan ako ng gulong eh. Tong motor ko naplat. Kailangan mo tulong? Di na pre. Salamat na lang. Tatawagan ko na lang yung tropa ko. Bakit ka pa magtatawag ng ibang tropa eh? Nandito na ako sa harap mo. Yung totoo mong tropa. Ha? Teka. Toto! Totoo ba ito nakikita ko? Ikaw ba yan? Wala nang iba. Ako nga. Grabe! Di ko inasama magkikita pa tayo ulit. Mga bata pa tayo nung huli tayo nagkita. Teka, paano mo pala ako nahanap? Pinuntahan ko yung bahay ampunan na tinira natin noon eh. Binigay nila tong address ng pabrika. Check ko raw dito kung dito ka pa nagtatrabaho. Yun, pumunta ako dito kahapon kaso wala ka daw eh. Oo, dumayo kasi kami para maghanap ng bagong materyales kaya wala ako kahapon. Yun. Tapos, bumalik ako ngayon. Sakto, nakita kita problemado dyan sa motor mo.
Buti na lang pala't nagtagal ako dito sa pabrika. Di ako lumipat ng trabaho, kundi hindi na tayo nagkita ulit. Kaya kung ako sa'yo, sumakay ka na sa akin dahil marami pa tayong pagkukwentuhan. Balikan na lang natin yung motor mo mamaya. Sige, sandali lang ha. Paano nangyari to? Alas hindi na kita mamukhaan kanina eh. Sobrang laki ng pinagbago mo, yayamanin ka na. Sabihin na lang natin na napunta ako sa isang kalakaran na tiba-tiba yung kitaan. Saan yan? Baka bagay rin sa akin yan ha, lilipat ako kung sakali. Hindi bagay sa'yo to, pre. Masyado kang mabait eh. Bakit? Illegal ba yan? Wala naman yung mayaman na hindi dumadaan sa illegal na proseso. Anong trabaho? Dealer. Oh, sa casino? Inosente ka talaga no? Parang di ka dumaan sa pagiging batang kalye ah. Ano? Huwag mo sabihing... drugs? Drug dealer ka? Ayun, natumbok mo. Paano ko naman napunta sa ganyang kalakaran? Ayun, nung tumakas ako mula sa ampunan, bumalik ako sa dati nating buhay. Tapos, may mga nakilala akong bagong kaibigan. Sila nagpasok sa akin sa mundong to. Simula ako bilang runner. Tapos, unti-unti, lumawak yung trabaho ko. Gumagamit ka rin? Minsan, pag kailangan. Ba't naman ganyan itsura mo? Parang kang nakarinig ng masamang balita ah. Kala ko kasi, ayos na yung buhay mo eh. Sobrang saya ko pa naman nung nakita kita. Sino bang nagsabing hindi maayos buhay ko? Pre, sobrang ayos ng buhay ko ngayon. Tingnan mo, may sarili kong auto. Oh, second hand lang to. Pero ang mahalaga, may sarili akong sasakyan. Pangarap ko lang to noon eh. Maayos ang buhay ko, pre. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Di ka ba natatakot sa kalagayan mo? Mainit sa mata ngayon yung mga durugista eh. Yung mga small time lang naman yung nahuhuli. Kamagalala. Medyo nasa mataas-taas yung posisyon ko kaya malabo ako mahuli. Ayaw mo bang lumipat na lang sa pabrika kung saan ako nagtatrabaho? Pwede kita ipasok dun. Mas maliit yung kita pero malinis dun. Salamat na lang, pre. Pero okay na ako sa trabaho ngayon. Teka, may iba tayo. Ikaw, kumusta ka naman? Yun, marami rin akong pinagdaanan pero sa awa ng Diyos, nakatagal naman ako kahit papano sa trabaho ko. Papa Dudut, nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Toto matapos ang muli naming pagkikita. Ngunit sa kabila nito ay hindi ko maiwasang mag-alala para sa kaibigan ko. Sa tuwing may pagkakataon ay pinapayuhan ko si Toto na iwanan na ang trabaho niya at magtrabaho na lamang sa pabrika kung saan ako naroroon. Sinabi ko sa kanya na may marangal na kabuhayan at mas tahimik na buhay ang naghihintay kung pipiliin niya ang tamang landas. Ngunit paulit-ulit niyang tinanggihan ang alok ko. Ayaw niyang iwan ang masamang gawain. Sa sumunod na taon ay nasaksihan ko kung paanong unti-unting sinira ni Toto ang sarili niyang buhay dahil sa ipinagbabawal na gamot. Masakit makita ang isang kaibigang nakasama mo sa hirap at ginhawa na unti-unting nalulugmok. Dumating noon sa puntong unti-unting nalulong sa droga si Toto hanggang sa bumagsak na nga ang buhay nito. Tumira siya sa akin pansamantala. Pero kahit na ganoon ay nagpatuloy siya sa pagiging adik niya. Hanggang sa isang araw ako na mismo ang gumawa ng paraan para matapos ang problema niya. Sarap mo talagang magluto, pre. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na adobo, boss. Ano? Panalo? Panalong-panalo. Alam mo talaga kung kailan ako gutom no? Mga gantong oras nakakatapos ko lang umamats. Talagang naghahanap yung tiyan ko ng malalamon eh. Kailan mo ba titigil yung paggamit mo ng pinagbabawal na gamot? Sus, di ka pa nasanay sa akin. Alam mo naman na mahirap nang iwasan to. Minsan kailangan talagang gawin eh. Hindi ako titira para akong mamamatay, pre.
Sabi mo nun, tikim-tikim lang. Eh, ba't ngayon, ginawa mo ng anin yung paggamit mo ng droga? Di ko naman ginusto to eh. Maraming paraan para tumigil. Ayaw mo lang gawin. Ay, alam mo pre, huwag mo na ako intindihin. Mahalaga ako lang yung tumitira dito. Katawan ko to, kaya kung anong gusto kong gawin sa sarili ko, wala ka na dun. Pero magkasama tayo sa iisang bahay. Damay ako sa mga ginagawa mo. Di ka madadamay kasi hindi naman ako magpapahuli. Pre, tigil mo na yan. Hanggat maaga pa, tigil mo na yan. Drama mo naman masyado. Alam mo naman, di ko kaya sa sarili ko. Hindi habang buhay na magiging maayos ang takbo ng araw, Toto. Sobrang laki na ng pinagbago ng katawan mo. Oh. Inaalala lang naman kita eh. Yung kalagayan mo. Laking kali ako pre, kayang-kaya ko sarili ko. Hindi ko kailangan yung pag-aalala mo. Pasensya na. Gusto lang naman kitang payuhan bilang kaibigan mo eh. Intindihan ko naman yun eh. Pero sana maintindihan mo rin. Dito ako sumasaya. Sige na, naiintindihan ko. Yun! Buti yan. Oh, kumain ka na dyan. Di mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Di ka ba gutom? Di nakapatingin ng tingin dyan sa cellphone mo eh. Mamaya na lang ako kakain. Kumain ka lang dyan. May tatawagan lang ako. Lalabas lang ako saglit. Sige, sige. Ikaw ba si Manuel yung tumawag sa amin? Ako nga po. Nandito po siya sa loob. Pre, alam mo, may naisip ako. Oh. Ano meron? Bakit may kasama kang... Alias Toto, ikaw ba yan? Ako nga, bakit? Oh, taas mo kamay mo! Uy, teka! Gagalaw mo na sa kinuupuan mo! Manuel! Dala, Ano mo? dala. Ba't may ganito? Uy! Bro! Ay, pasensya ka na. Kailangan kong gawin to para sa ikabubuti mo. Ano? Dali. Teka lang, uy! Toto, inaaresto ka namin sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. May karapatan ka manahimik. Ano magsasabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo sa hukuman? May karapatan ka rin humingi ng abogado. At kung wala kang kakayanang kumuha, pagkakalooban ka ng sarili mong abogado. Teka lang naman! Sandali lang! Manuel! Tsaka na. Bakit? Ano bang nagawa akong kasalanan sa'yo? Ha? Ba't mo nagawa sa akin to? Mahiintindihan mo rin balang araw. Tatandaan ko tong araw na to! Babawian kita, Manuel! Pasensya ka na talaga. Tama na yan. Sumama ka na sa amin. Bitiwan niyo ako! Sasama ako na maayos! Kalong lumabay! Ano ba? Papadudot na sira man ang tiwala sa akin ni Toto, ay nakahinga ako sa wakas. Kahit papaano ay nalayo na sa maling landas ang kaibigan ko. Sa ngayon ay patuloy na nakapiit sa bilangguan si Toto at umaasa ako na ang pagkahuli niya ang siyang gigising sa kanya upang tahakin ang tamang direksyon ng kanyang buhay. Bata pa siya at marami pa siyang matututunan, kaya dalangin ko na balang araw ay maintindihan din niya ang ginawa ko. Simula noon ay naging panata ko na ang tumulong sa mga batang lansangan upang maituwid ang landas na kanilang tinatahak. Ayokong may iba pang batang dumanas ng gutom, takot at kawalan ng direksyon na minsang ko nang naranasan. Dahil dito ay naging miyembro ako ng isang NGO na ang layunin ay bigyan ng oportunidad ang mga batang lansangan, oportunidad na matuto, magkaroon ng maayos na tirahan at muling mangarap. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo. Sana po'y maraming natutunang aral ang inyong mga tagapakinig sa naging kwento ng aking buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manuel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.